Sa sandaling banggitin ni Wendy na darating ang isang malaking grupo ng mga refugee mula sa silangang teritoryo, na puno ng ingay ang buong silid. Ipinaliwanag ni Wendy na todo kayod ang departamento ng pagpapadala para dalhin sila. At sa ngayon, ang buong lawa ay puno ng mga bangka, lahat ay puno ng pagkain at damit pang taglamig, handang dalhin sila. Nagsimulang magtanong ang mga mangkukulam tungkol sa kanilang mga bayan. Ang ilan ay nagtanong tungkol sa sitwasyon sa Golden Sickle City, ang ilan sa kanila ay lihim na umasa na ang mga tao mula sa kanilang bayan ay maaaring kasama sa mga refugee. Gayunpaman, naalala ng isa sa mga nakababatang mangkukulam kung paano siya pinalayas ng kanyang ama sa bahay nang malaman niyang siya ay isang mangkukulam. Ngayon, hindi na siya sigurado kung gusto niyang makasalubong ang sinuman mula sa bahay. Sinubukan siyang aliwin ng isa pang mangkukulam, na nagsasabing lahat iyon ay dahil sa mga walang katuturang bagay ng simbahan at malamang na pinagsisihan na nila ito ngayon. Sinabi ni Wendy sa lahat na humigit kumulang 12,000 katao ang paparating. Ipinaliwanag niya na ang mga taong ito ay nagmumula sa iba't ibang lugar, mula Golden Sickle City hanggang Siwan County, kaya halos imposible na hindi makasalubong ang isang tao mula sa bayan. Kapag natapos na ni Scroll ang pagbilang, maaari na nilang simulan ang pagtutugma ng mga tao ayon sa kanilang mga pinagmulan. Ngunit pinaalalahanan din sila ni Wendy na huwag mag-alala, dahil ito pa lang ang unang alon at mas maraming tao ang darating sa Neverwinter sa lalong madaling panahon, naniniwala siya na kung magtatagal sila dito ay makakasalubong nila ang isang pamilyar. Tumingin si Wendy sa nakababatang mangkukulam at sinabi sa kanya na kahit hindi niya gustong makipag-ugnay muli sa pamilya, kahit man lang makarinig ng ilang balita ay mas mabuti kaysa wala. Marahil ay pinagsisisihan ng kanyang pamilya ang kanilang ginawa at gustong magbayad. Nang marinig ito, tahimik na tumango ang nakababatang mangkukulam na nagngangalang White Pear. Doon sumingit si Akima at nagtanong kung plano nilang ilipat ang buong silangang teritoryo sa Neverwinter. Ngumiti si Wendy at ipinaliwanag, hindi lang ang silangang teritoryo. Ang hilaga, ang timog, at maging ang mga sentral na bahagi ng kaharian ay bahagi ng relokasyon. Sa kalaunan, ilang malalaking lungsod na lang ang mananatili, at ang lahat mula sa mga maliliit na bayan at nayon ay titipunin sa kanila. Si Akima, na malinaw na nalilito, ay gustong malaman kung bakit mag-aabala ang hari sa lahat ng ito. Nagkibit balikat si Wendy, hindi rin niya lubos na maipaliwanag. Naalala niya na tinawag ito ni Roland na parang urbanisasyon, medyo magarbong salita. Sa madaling salita, ang mga bagay-bagay ay sobrang nakakalat dahil ang lahat ay nangangailangan ng napakaraming bukirin para lang pakainin ang isang lungsod. Ngayon, ang pagkain ay hindi na gaanong problema. At ang lahat ng mga nayon na iyon ay mahirap pamahalaan. Kaya, naisip nila na mas mabuting ilipat ang mga tao sa mga lungsod na mas mabuti para sa paglago ng lungsod. Lumingon si Wendy kay Akima at tinanong siya kung naisip na ba niya kung ano ang mangyayari sa kanyang mga kapatid na babae kung nagpasya siyang umalis ngayon. Kumunot ang noo ni Akima, hindi agad sumagot. Nagpatuloy si Wendy na tinanong siya kung talagang gusto niyang iwan ng kanyang mga kapatid na babae ang kanilang mga mahal sa buhay at magpalaboy-laboy sa kanilang malamang na walang laman at sira-sirang bayan. Biglang, isang boses ang pumutol sa tensyon, na nagsasabing ang lahat ng ito ay isang tanda ng kahinaan. Lahat ay lumingon para makita si Nightingale na lumalabas mula sa hamog. Nakaupo lang sa mesa, medyo nagulat si Akima, at nagtanong, sino siya? Sumingit si Wendy, na parehong nagulat ngunit mabilis na ipinaliwanag na si Nightingale ay walang masamang intensyon, siya lang ang mangkukulam na lihim na nakatalaga para protektahan siya. Si Nightingale, na may ngisi, ay nagtanong sa grupo kung sa tingin nila ay mali siya. Naniniwala siya na ang tanging dahilan kung bakit sila nag-aalangan ay dahil sa blood fong, at sa kaibuturan ng kanilang mga puso, hindi talaga nila gustong maglingkod kay Princess Tilly. Itinuro niya mismo si Akima at sinabing lahat sila ay umaasa pa rin sa sleeping spell para makaraos, kaya sa huli, wala talagang nagbago. Sumagot si Akima, na nagsasabing iyon ay walang katuturan. Ang kanyang dahilan ay kung hindi dahil kay Doris, matagal na sana silang umalis. Mabilis niyang hinamon si Nightingale na nagtatanong kung ano ang alam niya tungkol sa buong isyu ng Bloodfong at Slumbering Island. Hindi na nag-abala si Nightingale na sumagot ng direkta. Sa halip, naghagis siya ng isang tanong, na tinanong sila kung bakit hindi sila nagtatrabaho.
Ang tanong ay kinagulat ni Akima. Itinaas ni Nightingale ang dalawang daliri at sinimulang ipaliwanag ito sa kanila, hakbang-hakbang habang gumagawa ng ilang mabilisang matematika para sa kanila. Halimbawa, ang mga gastos sa paglalakbay at mga gastos sa pagkain para makapunta mula Neverwinter hanggang silangang teritoryo. Pagkatapos ay idagdag ang mga pang-araw-araw na gastos kapag nakarating na sila doon. Binanggit din niya na karamihan sa mga lugar na iyon ay naging mga wastelands dahil sa digmaan at taggutom. Kaya, kung gusto nilang bumili ng mga supply doon, 10 beses itong mas mahal kaysa normal. Kaya naman napakaraming refugee ang papunta sa Neverwinter. Lumundag mula sa mesa, dahan-dahan siyang lumakad papunta kay Akima at idinagdag na wala ni isang gintong barya sa kanilang mga bulsa kaya ang pag-alis ay hindi kasing dali ng iniisip nila. Kung siya ang nasa kanilang kalagayan, sasamantalahin niya ang pagkakataong ito sa Neverwinter, mag-a-apply ng trabaho, at gagamitin ito bilang isang stepping stone para maging self-sufficient ang kanilang grupo. Hindi lang siya tumigil doon, itinuro niya na sa nakalipas na 2 linggo, sila ay nasisiyahan sa pagkain at mga supply na iniaalok sa kanila ng libre, at kung hinihintay pa rin nila si Princess Tilly na padalhan sila ng pera para sa paglalakbay. Sinubukan pa ring makipagtalo ni Akima ngunit pinutol siya ni Nightingale. Ayaw niyang makarinig ng anumang mga dahilan, at ito ang dahilan kung bakit niya ito tinawag na kahinaan. Naniniwala siya na sa simula ay lahat sila ay tumungo sa Bloodfang dahil sa simbahan, na naiintindihan naman. Ngunit nang mangyari ang buong gulo sa pagitan ng Bloodfang at ng paksayo ni Tilly, marami pa rin silang mga opsyon, ngunit wala silang ginawa. Maaaring hindi alam ni Nightingale ang lahat ng detalye tungkol sa Bloodfang at Slumbering. Ngunit sigurado siya sa isang bagay na ang lahat ng mga miyembro ng Bloodfang ay nasa Neverwinter na ngayon. Kung gusto nilang malaman kung ano ang nangyari, maaari silang magtanong anumang oras. Tinanong niya ito kung sa tingin ba niya ay itinuturing sila ni Heidi bilang kanyang mga kapatid na babae. Tumakbo si Wendy, sinusubukang pakalmayin ang mga bagay-bagay, na sinasabi kay Nightingale na huminto. Ngunit hindi pa tapos si Nightingale. Nagpatuloy siya na inihayag ang totoong intensyon ni Heidi. Hindi sila nakikitang kapatid ni Heidi. Sa halip ay nakikita niya ang mga ito bilang isang kasangkapan. Kung talagang nagtiwala o nagmalasakit siya sa kanila, bakit hindi niya sinabi sa kanila ang tungkol sa plano na pabagsakin si Tilly noon pa sa Slumbering Isle? Hindi makapagsalita si Akima. Pagkatapos ay itinuloy ni Nightingale na sinasabi sa kanya na kung gusto niyang patunayan ang kanyang determinasyon, mas mabuti pang magsimula siya sa mga pangunahing bagay. Maaari siyang gumawa ng mga dahilan kapag nakabalik na sila sa ilang desyertong isla kung kailan niya gusto, ngunit dito sa Neverwinter, hindi na sila mapipigilan ni Tilly o ng sleeping spell. Sumulyap muli si Nightingale kay Wendy, pagkatapos ay nawala pabalik sa hamog. Bumantong hininga si Wendy at lumingon sa iba, na ipinapaliwanag na si Nightingale ay isang napakaprangka na tao, ngunit wala siyang ibig sabihin na masama, kaya hindi nila dapat personalin ang kanyang mga salita. Ngunit ang mga mangkukulam ay nakatingin na sa baba, nakakaramdam ng kahihiyan. Alam nila na kung wala ang sleeping spell, maaaring maging napakahirap ang mga bagay para sa kanila. Si Akima, na nawili sa pag-iisip, ay naalala ang mga lumang araw noong kailangan niyang gamitin ang kanyang mga kakayahan para lamang makahanap ng mga barya sa mga kalye. Nagkakayod ng mabuti para sa isang piraso ng tinapay na ibabahagi sa kanyang mga kapatid. Magkakasama silang nagsiksikan sa isang butas-butas na kubo, walang damit, sinusubukang mabuhay. Ang ilan sa kanila ay hindi nakaligtas sa mga mahihirap na panahong iyon. Hanggang sa makilala nila ang Bloodfang. Ikinuyong ni Akima ang kanyang mga kamao, na napagtanto na may punto si Nightingale. Simula nang dumating ang Bloodfang, unti-unting nawala ang kasarinlan ng kanyang grupo. Pagkatapos ng lahat, bakit mag-aabala na maghanap ng ilang barya kung ang mga combat witch ay may mas mabilis, mas kumikitang mga paraan ng pagkakakitaan? Bigla siyang lumingon kay Wendy at nagtanong, kung magpasya silang umalis sa sleeping spell, gaano kahirap ang mga bagay para sa kanila? Hindi sigurado si Wendy sa mga eksaktong detalye. Inamin niya na hindi niya alam kung magkano ang ibibigay ng sleeping spell sa mga mangkukulam, ngunit medyo tiwala siya na hindi ito bababa sa ibinibigay ng Witch Union. Kaya marahil ay hindi bababa sa 1 gintong barya sa 1 buwan, marahil higit pa, ngunit gayunpaman,
iyon ay halos 4 o 5 beses ang kinikita ng isang karaniwang manggagawa, kasama pa ang pagkain at tirahan. Kahit na umalis sila sa sleeping spell, hindi sila agad matatanggap ng witch union. Ipinaliwanag ni Wendy na ito ay dahil ayaw ng kanyang kamahalan na lumikha ng anumang tensyon sa pagitan ng dalawang grupo, na madaling humantong sa mga hindi pagkakaunawaan. Ngunit tila walang pakialam si Akima, umismid siya at mabilis na nagbilang. Bagamat hindi na sila babayaran ng sleeping spell, maaari pa rin silang makahanap ng trabaho na kikita ng 20 pilak sa isang buwan. Sa kanilang 6, iyon ay 120 pilak lahat pag pinagsama. Naniniwala siya na talagang minamaliit siya ni Nightingale. Hindi si Akima isang spoiled na anak ng mayaman. Naghalukay na siya sa mga imburnal at tambakan ng basura para lang makahanap ng pagkain, kaya hindi siya natatakot sa kaunting kahirapan. Sinabi niya ito ng malakas para marinig ng lahat, bagamat hindi niya sigurado kung nasa silid pa si Nightingale, ngunit hinahamon pa rin niya si Nightingale at sinasabing maghintay lang ito. Bumuka ang bibig ni Wendy para mag-alok ng higit pang payo, ngunit marahang pinigilan siya ni Doris. Alam ni Doris na mabuti ang intensyon ni Wendy, at pagkatapos ng lahat ng sinabi ni Nightingale, medyo nahihiya rin si Doris sa kanilang mga nakaraang aksyon. Siguro tama si Nightingale, marahil ay hindi talaga sila pinahalagahan ni Heidi. Gayunpaman, sinuportahan ni Doris ang desisyon ni Akima kahit ano paman. Ganoon din ang lahat sa kanila. Lumingon si Akima sa grupo, napagpasyahan niyang aalis siya sa sleeping spell, at babayaran niya ang lahat ng utang nila sa kanila. At ipinapangako niya na patutunayan niyang mali si Nightingale. Dahil determinado si Akima, pumayag si Wendy na ipaliwanag ang sitwasyon kay Tilly. Kasabay nito, hihilingin niya kay Roland na pahintulutan silang itago ang kanilang mga espesyal na sahod. Kapag sumali sila sa witch union sa hinaharap, maaari rin silang kumita ng ilang allowance para medyo gamaan ang mga bagay. Lumingon si Akima at sinabi kay Wendy na gawin ang gusto niya, wala siyang pakialam. Pagkatapos umalis sa gusali, bumantong hininga ng malalim si Wendy. Naramdaman ni Nightingale na may mali, kaya nagtanong kung ano ang bumabagabag sa kanya. Ipinagtapat ni Wendy na bigla siyang nakaramdam ng kaunting pagkakasala. Hindi siya ang taong iniisip niya ngayon. Ang kanyang layunin sa pagpunta ngayon ay ang pagtrabahuhin sila para kay Roland. Lumapit si Nightingale sa kanya, nag-aalok ng nakakapanatag ng ngiti. Sinabi na ginagawa ni Wendy ang pinakamabuti para sa lahat. Kung iiwan niya sila sa kanilang kasalukuyang estado, ang kanilang mga rebeldeng saloobin ay kalaunan ay magdudulot din ng mga problema para kay Princess Tilly. Malinaw na hindi yun makakatulong sa kanino man. Nakakita na si Nightingale ng maraming tao tulad ni Akima at naniniwala siya na minsan ang matigas na pagmamahal ay mas epektibo kaysa sa malumanay na mga salita. Medyo gamaan ang pakiramdam ni Wendy, at naniniwala siya na ang paghingi ng tulong kay Nightingale ay ang tamang desisyon. Nagawa niyang patahimikin ang isang tulad ni Akima, na hindi man lang nagpipigil sa harap ni Tilly. Hindi nakapagtataka na tinawag siya na Shadow Assassin. Sumagot si Nightingale na lahat iyon ay plano ni Wendy at inihatid lamang niya ito ng may kaunting ngiti. Umiling si Wendy, na naniniwalang ang kaunting talas ay ang lahat. Kahit siya ay natakot sandali dahil hindi mukhang umaarte si Nightingale. Hindi sigurado si Nightingale kung kinukumplemento siya ni Wendy o tinutukso. Ngunit lumingon lang si Wendy na nakangisi. Sinabing talagang seryoso siya at mag-aalok siya ng chaos drinks bilang patunay. Kinabukasan, pagkatapos basahin ang ulat ni Wendy, sa wakas ay nakaramdam ng ginhawa si Roland. Kakatapos lang niyang ailapag ang ulat nang tumunog ang telepono. Isang boses sa kabilang linya ang nagbalita sa kanya na ang Fjord Explorer, Sandbirdman, at ang kanyang fleet ay dumating na sa daungan. Mabilis siyang nagtungo sa daungan, kasama ang ilang mga gwardya. Naghihintay sa kanya si Margaret, isang taong hindi niya nakita sa ilang sandali, at sa tabi niya ang Fjord Explorer, si Sandbirdman. Ngunit kinailangan ni Roland na tumingin ng 2 beses nang makita niya ang suot ni Sandbirdman. Ang lalaki ay natatakpan ng balahibo mula ulo hanggang paa, na mukhang mas katulad ng isang lumalakad na ibon kaysa isang explorer. Sa pagtingin kay Sandbirdman, o marahil ay mas mabuti pang tawagin siyang Thunder, ay lubos na naunawaan ang gawain at kinuha ang mga salita ni Roland ng literal. Bagamat alam niyang ayaw ni Thunder na makilala siya ni Lightning,
walang paraan na hindi mapapansin ang kanyang sobrang disguise. Parehong sina Lightning at Maggie ay laging nakabantay sa mga nangyayari, kahit na may nakadikit na peking bigute, siguradong makikita ito ni Maggie. Pero si Thunder ay mukhang tuwang-tuwa sa kanyang sarili. Medyo mayabang pa nga ito sa kanyang bihis, na nagsasabing ang kanyang itsura ay naging uso pa sa ilang mga isla, simula nang ipasadya niya ito. Napaisip si Roland kung dahil ba ito sa pagtingala sa kanya ng lahat sa fjord. Sa kahit anong dahilan, nakakatuwang makita si Thunder na halos 4 na puna. Pero nananatiling may kabataan pang enerhiya, dahil sigurado si Roland na walang ibang mag-aabala na gumawa ng ganoong kahaba para sa isang gawang-gawang pangalan. Gayunpaman, nagulat si Thunder nang marinig na tapos na ang paggawa ng bangka. Alam niya na sa fjord, kahit na may pinakamagagaling na mga manggagawa at materyales, aabutin ito ng mga taon. Naisip naman ni Roland na matagal na rin iyon, dahil ang bakal ay mas madaling gamitin kaysa sa kahoy kaya hindi na nila kailangang ibabad ito para maiwasan ang pagkabulok o hintayin itong matuyo at tumigas. Kailangan lang nila ang tamang init, at ayos na. Pagkatapos ay inanyayahan niya si Thunder na tingnan ito. Nang marinig iyon, ang mga mata ni Thunder ay sumigla sa excitement. Ngunit pagkatapos ay napatingin si Roland sa malaking kahon ng mga gintong barya. Tinanong niya kung ano ang mga ginto dahil sigurado siya na may kasunduan sila na sisingilan lamang niya si Thunder sa presyong gastos para sa barko. Tumawa si Margaret at ipinaliwanag na, syempre, hindi nila tatanggihan ang pagiging bukas palad ni Roland. Ngunit ito ay hindi para sa barko, ito ay mula sa benta ng mga pabango at chaos drinks. Nakatingin si Roland na may pagkamangha. Naniniwala siya na ang deadline para sa paghahatid ay hindi pa malapit. Ngumiti si Margaret at idinagdag na dadaan lang sila kaya naisip nilang bawasan ang dala para sa susunod. Ang dalawang produkto ni Roland ay napakalaking hit sa fjord, lalo na ang mga chaos drinks. Ang mga premium ay maaaring ibenta sa 10 beses na mas mataas na presyo pagkatapos lamang ng ilang mga transaksyon, at kahit na ang mga bersyon na may mas mababang kalidad ay may mga collector na sabik na bilhin ang mga ito. Ang mga chaos drinks ay naging simbolo ng katayuan sa lahat ng mga pangunahing piging ng mga negosyante. Nang marinig ito, alam ni Roland na ang pagpapaubaya sa mga propesyonal na negosyante na humawak sa negosyo ay talagang tamang desisyon. Sa sandaling iyon, may ibinulong si Nightingale sa tainga ni Roland, na nagpabalik sa kanyang mga iniisip. Sinabi sa kanya na may isang mangkukulam sa mga tripulante. Tumingin siyang mabuti at nakita niya itong nagtatago sa likod ng 2 dalaga. Nang makita ng babae na nakatingin si Roland sa kanya, mabilis siyang yumuko sa likod ng mga dalaga, habang sumusulyap sa kanya. Naalala ni Roland ang sinabi ni Margaret na ang kanyang kaibigan sa pagkabata. Sigurado nga, ipinakilala ni Margaret ang babae bilang si Joanne. Ang nakakuha ng atensyon ni Roland ay ang pagkakaroon ni Joanne ng mga binti ngayon at nakarating sa lupa. Naalala niya na minsan ay sinabi ni Margaret na pinili ni Joanne na manirahan sa dagat at hindi nakipag-ugnayan sa mga tao sa mahabang panahon. Ipinaliwanag ni Margaret na ang pagbabagong ito ay salamat kina Tilly at Camilla. Kung walang kakayahang makipag-usap ng direkta sa pamamagitan ng kamalayan, maaaring nahihirapan pa si Joanne na umangkop sa buhay kasama ng mga tao. Ngunit mayroon pa ring malaking hadlang dahil nakalimutan ni Joanne kung paano magsalita. Dinala ni Thunder ang lahat ng uri ng mga iskolar para tumulong, ngunit sa ngayon, ilang salita lamang ang nasasabi ni Joanne na hindi makausap ng maayos. Huminto si Margaret sandali, at si Roland, na curious, ay nagtanong kung ano ang nasa kanyang isip. Nag-alinlangan siya bago umamin na nagsasabing hindi siya sigurado kung dahil ba matagal na si Joanne sa kanyang transformed state, ngunit ang ilang bahagi ng katawan ni Joanne ay hindi na katulad ng tao. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag na karaniwan, ang mga mangkukulam ay mukhang katulad ng ibang tao kapag hindi sila gumagamit ng mahika. Ngunit si Joanne, hindi siya ganap na makabalik sa kanyang orihinal na anyo. Halimbawa, mayroon pa rin siyang mga kaliskis sa kanyang katawan. Sa huli, agad siyang nag-flash ng mga imahe ng malalambot na tainga ni Lorca. Naisip niya, ang mga kaliskis ay cool din. Ngunit mabilis niyang inalis ang mga maruruming iniisip, hindi yun ang oras para mag-daydream. Naalala niya kung paano ang mga tainga ni Lorca ay nakapagpabahala pa sa kanyang sariling mga tao,
at nag-alala siya na ang sitwasyon ni Joanne ay maaaring mas malala pa. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, tinanong niya si Margaret kung maaari ba niyang tingnan si Joanne ng mas malapitan. Tumanggo si Margaret, at habang dahan-daang lumalapit si Roland kay Joanne, mukhang medyo natakot ito, na lalong nagtatago sa likod ng mga dalaga. Mukhang nag-aalala si Roland at tinanong si Margaret kung mayroong nanggugulo kay Joanne. Bumantong hininga si Margaret at ipinaliwanag na bagamat sinubukan nila ang kanilang makakaya para maiwasan ito, kumalat pa rin ang balita, at ang ilang mga tao ay masyadong malupit. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Thunder na para matulungan si Joanne na muling umangkop sa buhay ng tao, hindi nila maiiwasang makihalubilo siya sa iba. Ngunit sa kasamaang palad, iilan lamang sa fjord ang makakatanggap sa kanyang hitsura. Ang ilang mga dalaga at iskolar ay tumakbo pa nga sa takot, at kumalat pa ang mga tsismis na nag-iingat siya ng isang demonyo sa dagat sa bahay. Umiling si Thunder, na mukhang frustrated at naniniwala siya na kung magpapatuloy ito, baka ang dagat ang mas mabuting lugar para sa kanya. Ngunit hindi sumang-ayon si Margaret. Sa kanyang nakita, parang hindi naman tutol si Joanne. Oo, kailangan pa rin niyang gumugol ng oras sa dagat bawat linggo, ngunit talagang nasisiyahan siyang makasama ang mga dalagang tumatanggap sa kanya. At nagkaroon pa siya ng hilig sa mga lutong pagkain, hindi na kumakain ng hilaw na seafood. Habang sila ay nagsasalita, sumilip si Joanne sa likod ng mga dalaga, ngunit mabilis na nagtago muli. Humingi ng paumanhin si Margaret kay Roland, na nagsasabing hindi pa sanay si Joanne sa napakaraming tao. Hindi mapigil ang magbiro ni Nightingale, na nagsasabing si Roland ang dahilan kung bakit siya natatakot. Ngunit nagkibit balikat lang siya, na nagpas siyang huwag pilitin si Joanne. Naniniwala siya na maraming oras pa, at masasanay rin ito. Pagkatapos nito, sinenyasan niya si Thunder na sumama sa kanya sa mga pantalan para sa isang tour. Pagdating nila, ang shipyard ay isang fortress mismo, na napapalibutan ng matataas na pader, mga bantayan, at mga sundalo ng unang hukbo na nagbabantay. Nang makita ni Margaret ang napakalaking barkong bakal, hindi siya makapagsalita, halos iniisip niya na nananaginip siya. Kahit si Thunder, na nakakita na ng lahat ng uri ng mga barko, ay tuwang-tuwa. Sinabi pa niya na ang pinakamalaking barko ay walang laban sa halimaw na ito. Sa katunayan, tumaya siya na kahit ang isang halimaw sa malalim na dagat ay tatakbo palayo kung makita nito ang bagay na ito. Ang mga mandaragat na kasama ni Thunder ay tuwang-tuwa rin. Hindi mapigil ang mamangha ni Thunder, kahit na alam niyang kahanga-hanga ang paggawa ng barko sa Neverwinter. Ang katotohanan lamang na napagtagpi-tagpi nila ang napakahirap na bakal at lahat ng mga materyales na ginamit nila ay higit pa sa anumang kakayanin sa fjord. Napagtanto kung gaano kamahal ang barkong ito, napatingin si Thunder sa kanyang supot ng barya, na kinakalkula na kung magkano ang kanyang babayaran. Napansin ni Roland ang kanyang itsura at tumawa, sinabing maaari silang mag-usap tungkol sa presyo. Ngunit ipinangako niya na mas mura ito kaysa sa kanyang iniisip. Gayunpaman, hindi talaga iyon ang punto. Ang tono ni Roland ay naging mas seryoso habang nagpapatuloy siya, katulad ng kanyang sinabi dati, ang paggalugad sa mga bagong dagat ay mahalaga para sa buong sangkatauhan. At bilang hari ng Grey Castle, higit pa sa kanyang ikinagagalak na mag-ambag sa layuning iyon. Naantig si Thunder sa pananaw ni Roland. Iilan lamang ang mga taong handang gumastos ng pera sa isang bagay na hindi nag-aalok ng agarang kita, kahit na sa fjord, kung saan ang mga guild ng mga ngalakal ay nagmamalasakit lamang sa mga bagong ruta ng kalakalan na nangangako ng tubo. Naisip ni Thunder na ang paraan ng pag-iisip ni Roland ay higit pa sa karamihan sa mga explorer. Nang marinig ito, naisip ni Roland sa kanyang sarili, tila noong una silang magkita, hindi lubos na naniwala si Thunder sa kanyang mga salita. Ngunit sa mga tuntunin ng purong kuryosidad tungkol sa mundo, naramdaman ni Roland na walang makakapantay sa kanya, lalo na dahil ang mga misteryong hinahangad niyang alisan ng takip ay maaaring maghawak ng susi sa banal na digmaan at ang mga lihim na nakatago sa likod nito. Hindi nagtagal, inanyayahan sila ni Roland na sumakay para sa isang buong paglilibot sa barko. Sa pagtatapos ng paglilibot, siya ay namangha. Hindi lamang ito isang barko, ito ay parang isang lumulutang na kuta. Naisip ni Thunder na sobra-sobra ang pagtatansya ni Roland sa kanyang sariling mga inaasahan dahil ito ay higit pa sa anumang kanyang maiisip.
Sa barkong ito, naramdaman ni Thunder na tiwala siyang makakatawid kahit sa mga mapanganib. Ngunit tumawa si Roland na nagsasabing huwag muna siyang magpadalos-dalos. Inamin niya na halos wala siyang alam tungkol sa paggawa ng barko. Sinabi niya na ito ay talagang isang komplikadong makina sa ngayon, hindi isang tunay na sasakyang pandagat. At kailangan nilang subukan ito sa tubig upang makita kung paano ito gumaganap, pagsubok sa bilis nito, katatagan, kapasidad ng mga tauhan, at imbakan ng pagkain, mga bagay na malamang nakakailanganin niyang ibigay ni Thunder ang input. Gayunpaman, kung maganda ang lahat, makakapunta siya sa Shadow Island pagkatapos ng buwan ng demonyo. Nagulat si Thunder sa kanyang mga salita. Hindi ba't sinabi lang ni Roland na wala siyang alam tungkol sa paggawa ng barko? Tumawa siya na nagsasabing kung marinig iyon ng mga matandang tagagawa ng barko, malamang na itapon nila ang kanilang sarili sa dagat dahil sa kahihiyan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, naniniwala siya kay Roland. Kung nagawa ni Roland ang gayong barko nang walang gaanong kaalaman, ano pa kaya ang mga bagay na talagang alam niya? Si Roland ay ngumisi sa kanya at sinabi sa kanya na malalaman niya ang sagot sa tanong na iyon. Ngunit una, dapat nilang tamasahin ang piging ngayong gabi. At habang sila ay naruroon, ipakikilala niya ito sa taong kanyang gustong makilala. Habang papalapit ang gabi, ang kastilyo ay nabuhay sa musika at tawanan. Ang mga mesa ng piging ay umaapaw sa pagkain. At si Roland ay abala pa rin sa pakikipag-usap kay Thunder. Sa gilid, sina Lorca, Maggie, at Lightning ay nasisiyahan sa piging. Kinalabot ni Lorca si Lightning na itinuro ang lalaking kausap ni Roland. Narinig niya na ang lalaki ay isang explorer mula sa bayan ni Lightning. Nagtanong kung gusto niyang makipag-usap dito. Si Lightning, nang umunguya ng isang piraso ng pagkain, ay nagkibit balikat. Naaalala ang pangalan ng lalaki na Sandbirdman o kung ano, ngunit hindi niya ito narinig dati, kaya marahil hindi ito isang napakahalagang tao. Walang pakialam niyang ipinasa ang isang kabute kay Maggie, na nakadapo sa kanyang ulo. Sinabi niya sa kanila na ang fjord ay may maraming mga explorer, ngunit karamihan sa kanila ay mga lalaki lamang na nakapaglayag sa ilang mga ruta at hindi pa nakakita ng bagyo. Ang mas gusto niyang malaman ay kung bakit hindi pa nagpapakita si Rem. Si Lorca, na kumikibot ang buntot sa kuryosidad, ay pinanood ang lalaki ng mabuti. Naniniwala siya na ang lalaki ay tiyak na napakahalaga kung ang kanyang dakilang pinuno ay personal na nakikipag-usap dito. Iginiit niya na ang lalaki ay maaaring may ilang balita tungkol sa kanyang ama. Sumang-ayon si Maggie, na pumapagaspas ang mga pakpak bilang suporta. Bumantong hininga si Lightning, ngunit dahil interesado ang kanyang mga kaibigan, nagpa siya siyang pumunta at makipag-usap. Pagkatapos ng lahat, nagmamalasakit lamang sila sa kanya. Habang dahan-dahan siyang papalapit sa kanila, pinanood niya ang mga exaggerated na senadoryas ni Sandbirdman at naisip na ang lalaki ay masyadong magarbo, at ang kanyang mga damit ay medyo katawa-tawa. Sa kanyang isip, ang lalaking ito ay hindi katulad ng kanyang ama na kalmado, makapangyarihan, at magalang. Nang papalapit na si Lightning, lumitaw si Margaret, na nakangiti at sinabi sa kanya na tamang-tama. Pagkatapos ay hinayla niya si Lightning pasulong, ipinakilala ang lalaki, na nagsasabing ang kanyang pangalan ay Sandbirdman. Isang explorer mula sa Twin Dragon Island, at pinuno rin ng kanyang lokal na Merchants Guild, na isang malaking tagahanga ng kanyang ama. Ngumiti si Lightning sa kanya nang magtama ang kanilang mga mata. Si Thunder, na nagpapanggap ay nakisama at nagtanong kung siya ang anak ni Lord Thunder. Sinabi sa kanya na napakarami nang narinig sa kanya kay Margaret tungkol sa kanya at kung gaano talaga kamukha ni Lightning si Thunder. Ngumiti si Lightning, ngunit sa loob niya ay lalong bumaba ang kanyang impresyon sa kanya. Laging sinasabi ng kanyang ama na mas kamukha niya ang kanyang ina na hindi niya nakilala. Nanatiling magalang si Lightning at tinanong siya kung mayroon siyang anumang kamakailang balita tungkol sa kanyang ama. Si Thunder, na nananatili sa kanyang third-person storytelling mode, ay ikinwento ang ilan sa kanyang mga kamakailang paglalakbay. Pinayuhan pa niya si Lightning na huwag maniwala sa anumang malisyosong tsismis na maaaring marinig niya tungkol sa kanyang ama. Habang sila ay nag-uusap, ang impresyon ni Lightning sa kanya ay bahagyang bumuti at naniwala na ang lalaki ay hindi naman pala masama. Kahit papaano ay mukhang mas katanggap-tanggap na siya ngayon. Sa kuryosidad, tinanong niya kung may natuklasan siyang mga bagong isla sa kanyang paglalakbay.
Huminto si Thunder na sumulyap kay Roland na nagbigay sa kanya ng isang ngiti. Pagkatapos ay sumagot si Thunder na nagsasabing utang niya ang lahat sa kanyang ama. Pagkatapos nilang matuklasan ang Shadow Island, ang kanyang mga tripulante ay naglayag upang maghatid ng mga supply, ngunit sa daan, nakasalubong nila ang isang halimaw sa dagat. Ito ay sumire sa kanilang kurso, at iyon ang dahilan kung bakit sila napadpad sa isang hindi pa natuklasang isla. Hindi mapigilan ni Roland ang humanga sa pag-arte ni Thunder. Talagang magaling siya magkwento, at kahit papaano, parang walang kainahinala si Lightning. Ngunit sa pananaw ni Lightning, nabuo na niya ang buong kwento. Ang lalaking ibon na ito ay isa lamang sa mga mapapalad na explorer na nakatuklas ng isang bagay sa pamamagitan ng pagkakataon pagkatapos ng ilang paglalayag. Kaya ngumiti siya at sinabi, iyon mismo ang kilig ng pag-explore. Hindi mo kailanman malalaman kung ano ang iyong matatagpuan. Pagkatapos nito, nagpaalam siya, yumukod kay Roland bago umalis. Habang siya ay papalayo, si Thunder ay nakahinga ng maluwag, nakakaramdam ng kumpiyansa na ang kanyang pagpapanggap ay naging matagumpay. Lumingon siya kay Roland at sinabi na natutuwa siya na tama ang kanyang naging desisyon. Ipapasa na niya si Lightning sa pangangalaga ni Roland mula ngayon. Si Margaret, na nanunood kay Lightning na papalayo, ay sinabi ng malakas kung gaano na siya lumaki. Ang paraan ng kanyang pagsasalita ng seryoso kanina ay gusto niya na lang itong yakapin at halikan. Ngumiti at tumango si Roland, na nagsasabi kay Thunder na hindi niya isinuko ang kanyang adventurous spirit. Kahit dito, sinimulan na niya ang kanyang sariling exploration team. Oo, 3 lang ang miyembro nito sa ngayon, ngunit sigurado siya na isang araw ay susundan niya ang mga yapak ni Thunder. Bumantong hininga si Thunder, naniniwalang kung talagang hindi ito maiiwasan, marahil ito na ang tadhana. Ngunit mas gusto niya na hindi kailanman harapin ng kanyang anak ang mga panganib na iyon. Hanggang sa dumating ang araw na iyon, gusto lang niya itong maging masaya at ligtas. Lumingon ang 3 kay Lightning. Siya ay nakikipag-chat at tumatawa sa kanyang mga kaibigan, ganap na nakarelax. Tinapik ni Roland ang balikat ni Thunder at sinabing huwag mag-alala, at pinapangako niya na aalagaan niya si Lightning. Pagbalik sa kanyang maliit na crew, agad na nagtanong ang mga kaibigan ni Lightning kung may narinig ba siya tungkol sa kanyang ama. Nagkibit balikat si Lightning, na nagsasabing tulad ng kanyang naisip, walang bago, ngunit hindi siya masyadong nababahala. Sa katunayan, tiniyak pa niya ang mga ito na may ngiti dahil naniniwala siya na ang mga bagay na ito ay mas masaya kapag sila ang humahawak. Para sa kanilang maliit na exploration team. Lumingon siya, gayunpaman, napansin na hindi pa rin dumadating si Rem. Medyo nadismaya si Lightning. Pagkatapos ng lahat, si Rem ay naging napakakumpiyansa kanina, at ngayon ay hindi man lang siya sumipot. Si Lorca, na curious, ay nagtanong, ano ba itong hamon na kanyang pinaplano? Si Maggie ay pumapagpag ng kanyang mga pakpak habang sinasabing wala siyang ideya. Si Lorca ay napakamot sa ulo sa frustration, nagtataka sa kanyang sarili kung bakit siya sumali sa team na ito. Ngunit pareho sina Lightning at Maggie, na may tipikal na adventurous spirit, ay handa sa anumang hamon na ibabato ni Rem sa kanila. Sa sandaling iyon, dumating si Rem, humihingi ng paumanhin sa pagiging huli. Lumingon ang grupo sa kanya, at si Lightning ay nang asar, na nagsasabing akala niya ay umulong na si Rem. Si Rem ay nagpanggap na proud at ipinaliwanag na iniimbestigahan lang niya ang ilang bagay para matiyak na maayos ang hamon. Sa isang dramatic flair, ipinaliwanag niya ang mga patakaran ng hamon, ngunit bago nila ito simulan, ipakikilala niya ang kanyang team. At pagkatapos ay inihayag niya, simula ngayon, ang Neverwinter Detective Agency ay opisyal na nabuo. Sinabi niya ito nang may gayong sigasig, ngunit agad na tumutol si Lily, na nagsasabing hindi siya bahagi nito. Samantala, ang 3 ay walang ideya kung ano ang isang detective agency. Namula si Rem at mabilis na idinagdag, iyon ang pangalang ibinigay sa kanila ng kanyang kamahalan. Narinig niya ito mula kay Sister Wendy pagkatapos nilang tumulong sa pag-imbestiga sa kaso ng sunog sa Academy District. Mukhang nagustuhan ni Roland ang kanilang ginawa, at naisip ang pangalan. Itinaas ni Lightning ang kanyang kilay, medyo nag-aalinlangan, at sinabing mukhang kainahinala. Sumagot si Rem na tanungin si Sister Wendy kung hindi siya naniniwala. Si Sharon, isa sa mga bagong recruit ni Rem, ay mukhang tuwang-tuwa.
Naniniwala na kung makakatulong sila sa pagpapabuti ng kaligtasan ng Neverwinter, handa siyang sumali sa detective agency na iyon. Para sa sinumang hindi nakakaalala kay Sharon, siya ang babaeng nanindigan sa ilang mga bully sa paaralan, na pinuprotektahan ng kanyang mga kaklase. Sa sandaling iyon, hindi inaasahang nagising siya bilang isang mangkukulam, at ang kanyang kakayahan ay aksidenteng nagsimula ng apoy. Anyway, nag-volunteer din si Summer. Pagkatapos ng lahat, bahagi na siya ng Security Bureau. Binigyan sila ni Rem ng isang malaking thumbs up. Alam niya na si Lightning ay madalas na may mga scouting mission para sa First Army, kaya hanggat inuuna nila ang mga utos ng hari, walang magiging problema sa hamon. Si Lily, gayunpaman, ay nagtaas ng kanyang kamay bilang protesta. Sinabi niya sa kanila na marami na siyang ginagawa sa lab, at kailangan niyang doblehin ang operasyon ng pagtatanim ng kabute, kaya wala siyang oras para sa mga larong ito. Walang halaga ng panghihikayat ang makapagkumbinsi kay Lily. Humalaklak si Rem na tinawag siyang traidor. Si Lily, na inis, ay malapit ng magalit. Ngunit mabilis si Rem na yamakap sa kanya para pigilan siya. Nakiusap siya na pakinggan muna siya. Sinabi niya sa lahat na alam ng lahat na kamakailan lamang ay tinanggap ng kanyang kamahalan ang isang grupo ng mga bisita mula sa fjord, at ang bangkot ngayong gabi ay ginanap bilang parangal sa kanila. Kabilang sa mga ito, mayroong isang mangkukulam. Ipinaliwanag ni Rem na siya ay nasa daungan na nagsasagawa ng isang light inspection, ngunit sumingit si Lily, na gumugulong ang mga mata. Nagtataka kung sino ang nagsusuri ng mga ilaw sa araw, na itinuturo na si Rem ay malinaw na gumagala lamang. Hindi siya pinansin, ipinagpatuloy ni Rem ang kanyang kwento. Nakita niya ang mangkukulam sa grupo mula sa fjord. Tila, sila ay mananatili sa Neverwinter sa loob ng ilang buwan at doon papasok ang hamon. Ang hamon sa pagkakataong ito ay upang makita kung sino ang unang makakapag-recruit sa bagong mangkukulam sa kanilang team. Itinuro niya na ang kanyang detective squad ay mayroon ng 4 na miyembro, na ginagawa itong ang pinakamalaking grupo sa Witch Union. Ngunit dahil ang grupo ni Lightning ay kakabuo pa lang, ituturing niya ito na kapantay ng lakas. Ang kompetisyon na ito ang magpapasya kung sino ang may pinakamalakas na grupo sa lahat. Si Lorca, na kumakain ng ilang pagkain habang nakikinig, ay sa wakas ay sumingit. Pagkatapos ay nagtanong siya, kaya ang buong hamon ay tungkol sa pag-recruit ng isang mangkukulam. Na parang medyo random sa kanya. Sina Lightning at Maggie ay sabik na sineseryoso ang paligsahan. Bumantong hininga si Lorca, na iniisip muli sa kanyang sarili, huli na ba para umatras ngayon? Kahit na mas kaunti ang miyembro ng team ni Lightning, hindi niya ito nakita bilang problema. May tiwala sa sarili ng ngiti, tumingin siya kay Rem at sinabing, tinatanggap ko ang hamon. Mabilis na nagbabala si Rem sa iba na huwag isipin na madali ang hamong ito. Ipinaliwanag niya na si Joan ay hindi talaga makapagsalita at napakaingat sa mga hindi niya kilala. Ipinaliwanag niya na parang katulad ito ng kanilang naramdaman noong hinahabol sila ng simbahan. Kaya naniniwala siya na magiging mahaba-habang laban ito. Ang parehong team ay sumang-ayon sa hamon sa pamamagitan ng pagkamay. Nang biglang lumapit si Lorca at sumingit, nagtanong siya ng isang napaka-praktikal na tanong. Kahit na manatili siya ng ilang sandali, aalis din si Joan sa huli. Kaya, ano ang punto ng pag-recruit sa kanya kung aalis din lang siya? Ngunit iba ang pananaw ni Rem. Naalala niya kung paano siya tinulungan ni Roland na makaalis sa kanyang sariling madilim na lugar. Kaya naniniwala siya na kung matutulungan nila si Joan na maging mas bukas at mas masayahin. Kung gayon ang kanilang ginagawa ay hindi magiging walang saysay. Samantala, ang kanyang tingin ay lumipat kay Roland. Naniniwala siya na sa mga ordinaryong tao, maaaring hindi ito mukhang gaanong mahalaga. Ngunit para sa isang tulad ni Joan, maaaring ito ay parang isang ilaw na sumisinag sa kanyang kadiliman. Ngumiti ng mahina si Rem at sinabi kay Lorca na iyon ang ginagawa ng kanyang kamahalan simula pa lang. Hindi mapigil ang ngumiti ni Lorca. Siguro ang grupong ito ay hindi kasing immature gaya ng kanyang iniisip. Bigla, itinaas ni Lily ang kanyang kilay at nagtanong. Paano nalaman ni Rem ang lahat ng ito tungkol kay Joan? Natigilan si Rem sandali. Pagkatapos ay naisip ni Lily, tiyak na ginamit ni Rem ang mga kakayahan ni Summer para mag-eavesdrop sa usapan ni Roland. Nagngingit-ngit si Lily.
Nagmadali si Rem na ipagtanggol ang kanyang sarili, na nagsasabing muli lamang niyang pinapanood ang eksena sa daungan. Sinabi ng kanyang kamahalan ang lahat sa harap ng lahat at hindi ito isang sekreto. Hindi ito tinanggap ni Lily. Dahil malinaw na lumalabag ito sa linya, plano pa niyang sabihin ito kay Wendy. Nagpanik si Rem, sinusubukang magmakaawa. Ngunit kinurot lang ni Lily ang kanyang mga pisngi. Mabilis na nangako si Rem, na nagsasabing hindi na ito mauulit. Sa sandaling iyon, biglang lumipad si Maggie. Walang nakapansin sa kanya habang lumilipad siya sa buong banquet hall. Kumukuha ng isang piraso ng inihaw na karne sa harap mismo ng gulat na si Sylvie. Dala-dala ang karne, dumiretso siya kay Joanne. Nagulat si Joanne at ang mga katulong sa kanyang paligid, ngunit nang makita niya si Maggie. Parang hindi ito ininda ni Joanne. Sa katunayan, binati niya si Maggie ng isang palakaibigang ngiti. Ang dalawa ay nagsimulang mag-usap sa isa't isa. Si Joanne ay may mahihinang ungol at si Maisie ay may kanyang karaniwang mga cool-cool na parang ibon. Na naging dahilan upang si Lorca ay manood na may pagtataka dahil ang pag-uusap ay talagang hindi maintindihan. Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik si Maggie sa balikat ni Lightning. Na ipinagmamalaking inihayag na pumayag si Joanne na sumali sa kanilang exploration team. Lahat ay lumingon para makita si Joanne, kasama ng kanyang mga katulong. Dahan-daang papalapit kay Lightning. Pansin din ito ni na Margaret at Roland. Samantala, si Maggie ay lumilipad pabalik-balik sa pagitan ng dalawa, na parang naghahatid ng ilang mahahalagang mensahe. Sa kanilang sorpresa, pinayagan ni Joanne si Lightning na hawakan ang kanyang mga kamay. Mabilis na napagtanto ni Roland kung ano ang nangyari. Si Margaret naman ay lubos na natigilan. Sinabi niya kay Roland na hindi kapanipaniwala ito dahil inabot sila ng 2 buwan para lang siya mailabas sa tubig. At iyon ay sa tulong ni Camilla. Si Thunder ay parehong curious. Paano nagawa ni Lightning ito nang napakabilis? Uminom si Roland ng kanyang inumin at sinabi sa kanila na hindi kailangang gumawa ng espesyal si Lightning. Ang pagkakaroon lang ni Maggie at Lorca sa paligid ay sapat na. Ipinaliwanag niya na ang kawalan ng tiwala ni Joanne ay nagmula sa kung paano siya tretuhin ng mga tao bilang isang tagalabas. Ngunit kapag napapaligiran siya ng iba na itinuturing ding iba, tulad ni Maggie at Lorca halimbawa, ang hadlang na iyon ay natural na bumababa. Sa paningin ni Joanne, sila ay katulad niya. Mukhang medyo naguguluhan pa rin si Margaret, kaya ipinaliwanag ni Roland. Si Margaret ay pamilyar na kay Maggie, ngunit ito ang kanyang unang pagkakataon na makita si Lorca, ngunit si Lorca ay katulad ni Joanne. Habang pinapanood nila ang grupo na nakikipag-ugnayan, mukhang komportable si Joanne, at hinawakan pa nga ang buntot ni Lorca ng may kuryosidad. Ngumiti si Roland, mukhang perpektong umaangkop si Joanne.